Yung day 77 na ng ating drums papawis. Yun, wala tayong hangover, kaya medyo maganda-ganda pawis natin ngayon. Maganda-ganda pakiramdam natin. Meron tayong service mamaya na sounds and lights sa isa sa kasama natin dati sa church, si Carlo. Best wishes nga pala. Tsaka yun nga, doon tayo sa Bulian. Kasama natin si Jimwell mamaya at saka si Justin. Si Miko merong pasok eh. Madalas na natin makakasama ngayon si Jimwell kasi nga yung mga nakakasama natin ay medyo naging busy na dahil nga balik eskwela na ulit. At ayan nga, balik eskwela sila, tayo ay balik papawis at nagbabalak-balak ako medyo para mag-gym ng konti para kahit papano naman magkaroon ng tone-tone ng konti yung katawang ko. Naknanto para kung ano. Yan, dati hilig ko rin yun nga magbuhat-buhat eh, kaso nga lang parang tinamad na ako dahil walang kasama o wala na akong mabubuhat dito sa bahay. Yan, pero nahanap tayo ng diskarte paano tayo makakapagbuhat-buhat ulit. Tsaka yun nga, kagabi mga nanood ako ng mga biography nila Bob Marley, nila Jimi Hendrix, B.B. King, tsaka sino pa ba yun? Tsaka ni Victor Wooten. Tsaka yun nga, si Victor Wooten lagi lang naman sinasabi nun na talagang music is a language. Yan. Dapat nakikipag-communicate kayo, interaction lalo na sa live performance, lalo na sa mga show ba natin. Kailangan maramdaman na nakikipag-usap, hindi yung, di ba, pag nakikipag-usap ka parang may kausap tayo minsan na boring kasi naboboring tayo sa kapapano way na pagsasalita. Parang minsan pwede natin i-consider yun na ganun sa sa pagtugtog. Minsan parang boring na boring tayo pag pinanonood tong tao nito kasi pag live performance dapat nga kahit paano may bibigay natin yung emotion natin doon sa kanta, sa tinutugtog natin, yung interpretation natin. Pero siyempre ayun nga, iba-ibang klase. Meron talagang meron talagang kanya-kanyang pangunawa. Pero yun, sa base sa sabi nga ni Victor Wooten na bayista yun siya yung music is a language, hindi lang naman kay Victor Wooten niya. Kaya kung paano ka nakipag-interaction, hindi mo naman iniisip yung mga technique. Importante technique, mga theory, mga ganyan. Pero sa pakipag-usap, sa pakipag-conversation, hindi mo na naman ina-analyze kung ano yung sasabihin ko. Verb ba itong sasabihin ko? Adverb? O parang ganyan. Pronoun? Kumbaga yung sa pagtugtog din natin, minsan hindi importante yung technique. Yung way na kung paano tayo mag-interact. Ayun ang, syempre, kaya nagiging fluent sa English sa isang tao. Sa practice, syempre, alam na rin nila ng konting theory. Pero, napapractice yun habang patuloy mong ginagawa. Tsaka yun sabi niya, medyo hindi na siya nagpa-practice halos kasi ang way niya ng pag-practice yung pakipag-play, yung play ng play sa mga nakakasama niya kasi mas totoo naman yun, mas natututo tayo rin. Ako man tamad na tamad ako sumipra pag ako mag-isa lang, pero pag mga kasama ko na mas nagsisinkin sa akin yung mga ginagawa ko, yung chords, yung ganito, mas masarap talaga pag may mga kasama. Kaya sa mga bata dyan na drummer, habukay ng banda para mas solid, mas mag-sink in sa inyo yung ginagawa nyo. Kasi pag yung kayo lang, yung sisipra lang yung pakikinggan. Pero syempre, ayun nga, dahil nga sa evolusyon ng musikero ngayon, doon na natututo na tayong mag-adapt din sa ganun na kahit ikaw lang mag-isa, makakapagtugtog ka sa background. Pero iba pa rin yung may kasama kang live na tumutugtog. Tsaka yun nga, yung kay Jimi Hendrix naman, parang namatay si Jimi Hendrix, 27 years old, isa sa pinakamalupit na gitarista. Namatay naman yun dahil sa sinasabi nila over fatigue at saka parang na-overdose sa sleeping pills kasi sa sobrang pagod, sa stress, sa sobrang lasing, yun, nagkasabay-sabay na yung ano nila, yung overdose sa gamot na syempre nagda-drugs daw dati yun. Pero ayun nga, syempre tayo hanggang maiwasan natin yung ganung bagay, lalo na sa pagtugtog, iwasan natin, lalo na sa mga bata dyan. Tsaka yun nga, yung kay B.B. King naman, sa pinakamalupit na gitarista, kahit hindi siya mabilis, pero pag napakinggan niyo yung sarap niyang tumugtog, talagang may mapupulot kayo. Ayun nga, bakit puro hindi naman drummer yung binabanggit ko? Kasi
sabi ko nga sa inyo, kahit hindi drummer o hindi drummer, marami ka mapupulot kung paano sila nag-evolve, kung paano sila naging sila, marami ka mapupulot. At saka yun din, yung way din na yung dinaanan ng iba, pwede rin natin hindi daanan para magano sa atin, maging inspirasyon niya na, uy, ano pala to, yung ganitong bagay pala hindi makakabuti sa akin sa pagtugtog ko, sa pagpa-practice ko. Tsaka yun nga, talagang pag may goal ka na i-achieve yung ganitong talaga ngayon pina-practice ko yung double pitch ko, hirap na hirap pa rin ako. Yun, naputol, may tumawag, nakanto ako sino ka man, siguro sa renta yun, pero titingnan natin mamaya. Tatapusin ko lang yung na ito. Yan, sa mga tropa natin dyan, bare months na, baka naman. Siyempre, magbibigay tayo ng magandang discount sa inyo. Marami nagtatalo-talo ngayon dahil nga, bakit kayo ka pababa, bakit kayo ka ganun. Hindi na tayo halos mababa. Mataas na tayo kahit sa mga tropa natin, tinatasan natin. Kaso nga lang, minsan talaga, marami talaga nanunulot ng pababaan. Pero, yun nga, wala tayong magagawa. May mga bills din silang kailangang bayaran, may mga bills din silang kailangang paglaanan ng pera, kaya siguro ganun kababa yung binibigay nila. Pero syempre tayo hindi naman tayo walang mananalo sa price war, kaya kung makikipagpababaan tayo, wala tayong mapapalala. Kaya ang sabi nga, galingan mo na lang, itodo mo pag yung may pagkakataon na ipakita mo yung magandang setup mo. Tsaka ako rin naman, masaya ako pag nakikita ko maganda yung setup ko sa sounds and lights, at saka sa band equipment, at saka sa bandang dinadala ko, na masaya talaga sa kalooban yung nakikita mo yung mga client masaya. Ayun nga, dahil nga ako kumukuha ng mga player, nakikita ko rin minsan kung sino yung ito magandang kasama to sa ganito, magandang kasama to sa parang inom-inuman, magandang kasama to sa parang mga professional. Kasi minsan meron talagang hinihingi yung banda na magaling, siprado nyo, pero hindi ramdam yung parang tinugtog nyo lang pero hindi nyo ramdam yung kanta. Doon ako nasanay kasi na binibigyan ko ng emosyon. Kaso nga lang, dahil nga ngayon kailangan ko din mag-adapt sa mga nakakasama ko, makikibagay tayo sa ganun. Kaya ayun pero syempre dahil privilege nga natin na tayo nangunguha ng mga player, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na sino yung mga makakasama. At saka yun nga, maraming salamat sa mga nanonood. Ito medyo mahaba to dahil nga pala bukas hindi ako makapagpapawis dahil maaga pala pupunta na kami sa Rizal bukas. Yung kapatid kong si Jeffrey mamamanhikan, sama-sama kami nila mami. Tsaka yun, basta tuloy lang sa mga batang musikero dyan, tuloy lang kayo.